Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Is ano daw? Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan natin itong naging reaction ni Gossip Central sa naging sagot ng isang Yusek no, na abogada. And take note, hindi lang po siya simpleng abogada. Sa pagkakaalam ko, itong si Yusek Castro ay isang graduate siyang cum laude ng, sa College of Law. Okay? Kaya hindi ko lubos maisip bakit hindi niya alam na ang lead agency pagdating sa food security ay ang Department of Agriculture at hindi DSWD. So ngayon, pakinggan natin ang reaction ni Gossip Central at mag-insert din tayo ng ating reaction. So pahiya ka dito, Claire Castro. Ang masakit dito, nasa harapan mo, hindi ka man lang nakapag-rebat. Pinamukha sa'yo yung katangahan mo kahapon na sinabi mo na nasagot na ng DSWD. Ito naman, grabe ka naman Gossip Central. Pasensya na kayo, namamaos ako ngayon. For the last couple of days, I was having asthma attacks. So, kaya hindi tayo nakakapag-reaction video. Anyway, babawi tayo today. Ito si Gossip Central, mahilig magpaiyak. Grabe naman itong ginawa ni Eden Santos, our favorite reporter, Net25 girl. Alam mo, sa totoo lang, no? Sa lahat ng pinapanood natin na press briefing ni Jose Castro, itong si Miss Eden, no? Despite na alam niya na binabara-bara na siya minsan ni Jose Castro, she remains to be very professional. Imagine niyo, mas professional pa ang isang media person versus isang undersecretary. Not to mention na abogada pa siya. Kay Yusek Claire Castro, pasimpleng pinahiya, pasimpleng pinagmukhang tanga, pasimpleng pinakain lahat ng ginawa niya nung nakaraang press briefing. Ang masama, nasa harapan niya si Claire Castro. At walang nagawa si Claire Castro kundi lunukin na lang yung kahihiyang tinanggap niya. Okay. Para mabuo natin yung kwento, balikan muna natin yung kahapon. Ito kasi yung nangyari. Okay. Play. Santos Net25. All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock? Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At saan na po tayo patungo ngayon? Keyword natin, food security. Ang sagot ni Claire Castro, ito. Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Guys, ilang beses ko na bang nasabi sa inyo na ako ay isang registered social worker. Ang DSWD po, tumutulong yan, kawang gawa. Hindi po sinasabi ng DSWD na sila ang magiging dahilan kung bakit meron po tayong mga inaaning pagkain. I'm gonna give you one very good example. Punta natin itong page ni dating Secretary Manny Piñon. He is the dating Secretary po ng Agriculture ni PRRD. Pakinggan po natin yung ginawa niya. Kahapon, bago sila dumalo ng ating rally sa Kidapawan City,
dumaan dito sa farm ko yung mga farmers ng Dado Alamada na natulungan ko nung araw. Bigyan ko ng binhi, pinapahiram ko ng motora, bigyan ko ng organic fertilizer. At dinala nila ako ng paraming mga gulay. Kalabasa, repolyo, patatas, carrots, ito, pechay, talong of course, sayote, sibuyas, kamatis, kompleto. And dito mo maintindihan at ma-realize na yung mga farmers actually ay napaka-appreciative. Pag tinutulungan mo, pinabalikan kanila at pinapakita nila yung pag-support at pagmamahal. Salamat sa mga magsasaka ng Dado Alamada. Hayaan nyo, ayawa ang Panginoon, makabalik tayo. I-develop natin yung ating vegetable farming yan sa Dado, Lao. And we will tie it up with ACC. Kasi naghahanap sila ng supply ng mga gulay sa sariwa. And kailangan nating mai-link up kayo sa merkado para kumita kayo ng maganda. Salamat sa inyong pagmamahal. Okay. Ito si Secretary Manny Piñol. Since he left the office at naging private citizen na lang siya, he has been advocating about food security through farming. Kung pupuntahan nyo ang kanyang mga page, kung pupuntahan nyo ang kanyang page, no? Okay, dahil ngayon tumatakbo po siyang gobernador doon sa mga nasasakupan ni Secretary Manny Piñol. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi kayo talo pagka naging gobernador niya yan. Tignan nyo na lang guys, oh. Yes, it's political season, but let's not lose focus on food security. Okay? Baka hindi nyo masyado nakikita. Ayan. Ina-advocate niya guys ang food security. Ayan. Biggest small ruminants breeding facility rises in Maquilal, North Cotabato. Tingnan niyo yung advocacy niya. Funded by the Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, National Livestock Program, the Mindanao Small Ruminants Nucleus Farm will be the source of outstanding breeders for contribution for all over the country. Again, it's about food security. Tingnan niyo naman guys, no? So, ibig sabihin, no, to cut the story short, when we talk about food security, it's all about the Department of Agriculture. Bakit? Kasi nasasaklaw niyan lahat ng ng poultry, farming, ano pa? Kambing yata ito. Kambing ba o aso? Aso. Ayan o. Breeder talaga sila. Ay, yung advocacy ni Secretary Manny Piñol. Ayan o. He's not just a politician. He's also an advocate. Laki ng panalo na nito ni Secretary Manny Piñol. So, dyan malinaw na ang food security, wala pa sa DSWD. Nasa Department of Agriculture. Mukha bang magtatanim yung mga taga-DSWD? Mukha bang magbibreed yan ng mga livestock? Balik tayo kay Gossip. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina. Tingnan mo, no? Kanina lang, no? Doon sa mga nakapanood ng video ko prior to this one. Pagdating sa mga Duterte, lagi siyang may sagot. Pero pagdating sa mga bagay tungkol sa gobyerno, sa administrasyon ni Bangag Jr., wala siya talagang laging ganyan. Ibang mga programa patungkol po dito. So si ASEC Irene ay taga DSWD. Tandaan na, food security, DSWD. May follow-up ang ating favorite reporter.
Pero nasaan na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Inulit niya kasi walang sagot na nakuha. Kasi nga, hindi naman DSWD ang dapat sasagot sa food security. Kita niyo naman po, So dito na nga lumalabas, mas matalino talaga ang mga reporter kaysa kay Yuse Castro. Akala ko ba, sabi ni Bongbong Marcos, i-hire niya yung best of the best. Ito na ba yung best na sinasabi mo? kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarang buwan lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po. Ano sabi ni Tio Moreno dito? Hindi lahat ng abogado matalino. Biggest example, si Atty. Claire Castro. Agree ba kayo doon? Kung matalino talaga siya, bakit niya idinidiin ng DSWD na lead government agency when it comes to food security? Alam niyo kung bakit hindi siya nagtanong sa DSWD? Sorry. Alam niyo kung bakit siya hindi nagtanong sa DSWD? Simple lang yan, guys. Hindi DSWD ang lead agency to answer about food security. Play natin to ha. Makinig ng mabuti. Sunog si Castro. Po, para sa katanungan, para sa food security. Para sa katanungan sa food security, sino yung nandyan? Makakasama natin si NFA Administrator Larry Lacson. Ay, taga-NFA pala dapat yung sumasagot. Alam mo, nakakatawa dyan. Kung papakinggan mo mabuti, tapos in-emphasize pa ni Gossip Central, mga katanungan about sa food security. So, alam mo, ang dating sa akin, parang minamock niya yung taga-Net25 na si Miss Eden. Kaya lang, nag-clap back itong si Miss Eden sa kanya. Department of Agriculture pala yung sasagot dapat. Hindi pala DSWD. Doon pa lang tapos na sana. Pero wait, eto yung kanyang ginawa. At dito ako kinilig. At dito mapapakanta si Claire Castro ng Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Sana hindi na lang kita nakilala, Eden. Ano ka ba? O eto. Good morning, sir. Good morning po, Yusik Claire, and good morning sa ating Malacanang Press Corps. The National Food Authority is happy to announce ng ating pong buffer stock sa kasalukuyan ay nasa 358,000 metric tons. O kung susumahin natin sa sako ng bigas, ito po ay Tsagahin lang natin ha, para meron tayong basis ha. Bas ng 7.16 million bags of katumbas na bigas. Ang ibig pong sabihin niyan, kung ito po ay maglalast no, ng 9.36 days, kaya pong pakainin ng buong Pilipinas ng mahigit 9 na araw. Pagdating naman po sa ating mga consumers, mababang presyo ng bigas, ang National Food Authority po ay mayroong programa together with the Department of Agriculture and the FTI, and with the cooperation of our LGUs, meron tayong tinatawag na 30 pesos per kilo na bigas sa merkado, sa mga participating LGUs. And at the same time, patuloy yung ating P29, yung 20 pesos na bigas para sa ating mga vulnerable
sectors. So may 20 pesos na bigas na pala. Pero ginawa ni Eden Santos. Opo, I can draw everything. No, the problem there is that, we're not even aware na may ganyan. Are we not supposed to be aware? Okay, here we go. For Administrator Eto na. Lacson, Eden Santos, Net 25. Administrator, good morning po. Doon po sa nabanggit ninyo na meron tayong supply ng pagkain para sa 9.36 days. Can we safely say na ito pong supply ng pagkain na ito ay masasabi na ang Marcos administration po ay on track para dun sa kanilang ini-aim na food security ng Pilipinas? Anong napansin ninyo? Yung tanong niya dito, pareho yung tanong niya kay Claire Castro. Na ang sinagot ni Claire Castro ay dapat nagtanong ka sa DSWD. Nandito kanina bisita tayo eh. Bakit inuulit mo dyan, Eden? Sa DSWD ka daw magtanong, sabi ni Yusek. Kita nyo? Nakita nyo na? Loko din itong talagang ito eh. Loko ka talaga eh. Talagang dananadya kaya eh. Pero eto yung mas malala. Hintayin ninyo, pasagutin natin sa administrator ha. Magpa-follow up si Eden. Okay. Kung ang bigas ang ating pag-uusapan, masasabi ko na we are on track. In fact, in less than a year, from one day to last buffer stock, ngayon po ay 9.36 na. So we are on track and we are continuously increasing our buffer stock for rice. Alam naman natin ang bigas ang pangunahing gauge for food security. And for this year, dahil nabago na nga yung RTL, we will increase our buffer stock up to 15 days. So from 9.36, i-hit natin yung 15 days hanggat meron po tayong pambili ng palay sa mga magsasaka. Di ba yun sana yung sagot nung kahapon na tanong niya? Pero ang sabi ni Claire Castro, nasagot na yan ng DSWD. Nailatag na yan. Pero yung DSWD, ano ba yung sinabi niya doon tungkol sa 4Ps, AX, walang gutom kitchen, at etc. So tama lang na magtanong noong kahapon si Eden kay Castro about food security. Ang binalik naman niya, katangahan, magtanong ka sa DSWD. Ay, hindi pala DSWD dapat ang tinatanong. Kaya tinatanong ka, pahiyang-pahiya ka, eto yung follow-up question. Kasi po yung issue ng food security ay lead agency is Department of Agriculture. Tama po. Diba? Mas alam pa ng taga Net 25 or ng isang reporter or journalist kung ano ang lead agency pagdating sa food security. Nasaan ang pagka-cum laude nito ni Yusek Castro? It only shows that hindi mo kailangan maging abogado para ikaw ay magmukhang matalino. Kailangan mo lang maging simpleng journalist na nagbabasa at alam ang structure ng executive department at ano yung kanilang mga mandates. Yung usapin ng food security, ang lead agency niya ay Department of Agriculture. Sampal kay Castro. Hindi pala DSWD, Claire Castro. Hindi pala. Pinagsasampal ka dito ni Ida, no? Pinamukha sa'yo yung katangahan mo kahapon na sinabi mo na nasagot na ng DSWD. Ang tanong ngayon dito, ang lead agency, yung Department of Agriculture po ba pagdating sa food security? Di po ba? Ano sagot? Po ba? Tama po yan. At hindi po ang Department Tama po yan. At may hirit pa. of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Ang galing! Kaya ba din mag-clock back to si Ma'am Eden? So, in-emphasize niya. Ang ano po,
Ang lead agency po ay Department of Agriculture, hindi po DSWD. Di po ba? Tama. Sabi niya tama. So pahiya ka dito, Claire Castro. Ang masakit dito, nasa harapan mo, hindi ka man lang nakapag-rebut. Wala na kasi siya masasabi. Wala siyang masasabi. NFA administrator na ang kaharap niya eh. No? Ulitin nga natin. Welcome to Adapted Mind, the Monster Math Academy. Magsasaka. Kasi po yung issue ng food security ay lead agency is Department of Agriculture. Tama po ba? Tama po yan. At hindi po ang Department of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Okay. Bakit ka pa nakita? Bakit ba nakilala? Gusto niyong balikan natin yung ano? Anyway, so basically, ganun lang kasimple, no? Pinag-iinitan, pag kami tinatanong si Miss Eden ng Net25, kung mapapansin nyo, may something si Yuse Castro sa kanya. Ngayon, nakahanap ng magandang opportunity para makapag-clap back itong si Miss Eden kay Yuse Castro. Kung mapapansin nyo, no, yung mga press briefing ni Yuse Castro, mas maraming tanong sa kanya hindi niya kayang sagutin pagdating sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero pag merong kinalaman sa mga Duterte, putang inang yan. Master na master niya ang mga Duterte. Di ba? Kaya hindi mo maiwasan na ang tingin sa kanya ay attack dog. Attack dog na, nakakatakot pala yung combination ng attack dog at saka propagandista. Diba? Para sa akin, dapat mas alam niya yung structure ng executive department. Ano yung mga agencies under ng executive department. Diba? Sa law school, tinuturo yan. Dinaanan niya yan. I'm very sure. Pangalawa, dapat, pag may tanong sa'yo tungkol sa mataas yung chances na kaya mong sagutin. Kasi hindi ka naman nilagay dyan para atakihin ang mga Duterte every now and then. Diba? Imagine mo, sa sobrang invested mo sa mga Duterte, yung simpleng tanong about sa food security, hindi mo kayang sagutin. Diba? Was that too hard? Hindi mo nga masabi sa amin kung ano ang programa ng administrasyon ni Bangag Jr. patungkol sa food security. He keeps on telling us about food security but he's not in any way, ini-explain kung ano ba ang mga nagiging programa niya when it comes to food security. Yung isa sa mga aso mo, binabanatan din ako bilang isang law student. Tingnan natin kung kaya ka nilang ikaw abogada ka na. The more na dapat mas alam mo kung ano ang mga mandato ng bawat ahensya ng gobyerno under the executive branch. Diba? Anyway, ayan, isa na namang episode ng pagpapaiyak ang ginagawa nito ni Gasset Central. Kaya tuloy, tinatawag ka ng depressed secretary. Ay,